Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tang's Animex Recap. Ngayon, ang crew ni Luffy ay patungo sa Big Mom's Whole Cake Island upang iligtas si Sanji. Ngunit nahaharap sila sa isang malaking bagyo na nagpapapagod sa lahat dahil hindi pa sila kumakain ng anuman sa ilang araw. Pero desidido pa rin si Luffy na ibalik si Sanji. Sa panig ni Sanji, nakarating na sila sa teritoryo ni Big Mom. Sa sandaling ito, patuloy na hinihimok ni Tamago sina Sanji at Germa 66 na sumali sa Big Mom Pirates. Nagagalit ito kay Sanji. Alam pala ni Big Mom na isang chef si Sanji, kaya gusto niyang sumama ito sa kanyang crew. Ngunit sabi ni Sanji, ang mga kamay na ito ay nagluluto lamang para sa aking mga kaibigan. Biglang pinakita nila kay Sanji ang picture ng magiging asawa niya. Ito ay nasa sabik kay Sanji, dahil siya ay napakaganda. Kinaumagahan, abala ang lahat sa barko sa paghahanda ng mga regalo para kay Sanji. Samantala, patuloy na sinasabi ni Vito kay Sanji, na hikayatin ang Germa 66 na magtrabaho para kay Big Mom, ngunit walang gustong gawin si Sanji sa Germa 66. Sa sandaling ito, galit na galit si Caesar, dahil nahuli at tinatrato nila siya ng labis. Habang sinasabi ni Sanji na hindi siya magpapakasal, ikinagalit nito si Gotti, na nagnanais na salakayin si Sanji. Pero dumating si Chiffon para pigilan siya. Tinatakot niya ito, dahil si Sanji ay anak ng pamilyang Vinsmoke, kung atakihin siya, magdudulot ito ng gulo kay Beiji. Pag-alis nila, naramdaman ni Sanji na kamukhang-kamukha ni Chiffon si Lola. Habang si Caesar ay nakaramdam ng inggit kay Sanji, dahil siya ay miyembro ng pamilyang Vinsmoke. Sa panig naman ni Luffy, gutom na silang lahat, kaya't inaasahan na lamang nilang makahuli ng isda. Napansin ni Chopper na napakainit ng lugar na ito. Maging ang tubig dagat ay kumukulo. Kaya naman, nakikita ni Luffy si Chopper bilang emergency food. Biglang nakahuli ng isda ang kanyang pamingwit, kaya sinubukang hilahin ni Luffy ang isda pataas. Sa hindi inaasahan, napakalaki ng isda. Kaya lahat ay nag-cheer kay Luffy, ngunit ang isda ay masyadong malakas. Tinulungan nila si Luffy na hilahin ito papunta sa barko. Sa wakas, may pagkain na ang grupo ni Luffy. Ito ang nagpapasaya sa kanila. Ngunit napansin ni Nami at Chopper ang kakaibang kulay ng isda. Nag-aalala si Chopper na maaaring may lason ang isda, kaya sinabihan ni Chopper si Luffy na huwag itong kainin, na tingnan ang libro ni Sanji. Tumakbo si Chopper sa aparador ni Sanji, ngunit sa kanyang aparador, mayroon lamang mga libro tungkol sa mga babae. Sa kabutihang palad, nahanap niya ang libro tungkol sa isda. Ikinagulat nito si Chopper, dahil napakalason ng balat ng isdang ito, ngunit pagbalik niya para ipaalam kay Luffy, kinain na ni Luffy ang isda. Nag-aalala ito sa lahat. Gayunpaman, pakiramdam ni Luffy ay maayos na ang kanyang katawan. Sinabi ni Chopper na kailangan nilang alisin ang balat ng isda bago ito kainin. Habang naghahanda si Luffy na magluto para sa kanila, nagalit si Nami, dahil natatakot siyang masunog muli ang kusina. Kaya nagsimulang tumingin si Nami sa libro ni Sanji para magluto. Nakita nila na mukhang masarap ang luto ni Nami. Ito ay lubos na nagpapasaya sa lahat. Pakiramdam nila ay nabuhay silang muli. Nang dinala ni Nami ang pagkain kay Chopper, nakita niyang nalason si Luffy. Dahil dito, labis na nag-aalala si Chopper, dahil upang gamutin ang lason na ito, kailangan niya ng maraming halamang gamot. Sa sandaling ito, kumakain ang lahat habang nag-aalala tungkol kay Luffy. Sinabi ni Peckhams na papasok na sila sa teritoryo ni Big Mom, kaya napakahirap maghanap ng antidote para kay Luffy. Biglang nakakita si Nami ng maraming snow, ngunit napagtanto nila na ito ay cotton candy. Nasa sabik nito si Chopper at Carrot. Sa ngayon, inalerto na ng Territorial Sea Slugs ang barko ni Luffy, dahil nakapasok na sila sa teritoryo ni Big Mom. Biglang nakita ni Pedro ang isang malaking patrol ship na paparating. Nag-aalala ito sa kanila, ngunit inanunsyo ni Chopper na kumakalat ang lason sa buong katawan ni Luffy, kaya kailangan nilang mabilis na makahanap ng panlunas para sa kanya. Sinabihan sila ni Peckhams na tumakbo sa loob ng barko, para hayaan siya na salubungin ang patrol ship ni Big Mom. Biglang nalaman ni Peckhams na sila pala talaga ang Germa 66, hindi mga miyembro ng crew ni Big Mom. Ikinagulat nito ang grupo ni Luffy. Napagtanto nila na ang barkong ito ay pagmamay-ari ng Straw Hat Pirates, kaya pinatnubayan nila ang kanilang barko upang bumangga sa Sunny. Sa kabutihang palad, mabilis na pinamunuan ni Nami ang Sunny para iwasan sila. May nakita si Chopper na kamukha ni Sanji na nakatingin sa kanila. Kaya iniisip ni Chopper na si Sanji iyon, na nagpapasaya sa kanila. Pero sabi niya, napagkamalan mo akong iba, Yonji ang pangalan ko. Ito ay ikinagulat nila.
Siya pala ang nakababatang kapatid ni Sanji. Biglang nakita ni Yeonji si Nami na napakaganda, na nagpabihag sa kanya. Napagtanto nila na ang ugali niyang ito ay halos kapareho ng kay Sanji. Ngunit ang kalagayan ni Luffy ay lubhang kritikal. Kumakalat ang lason sa buong katawan niya. Kaya hiniling ni Chopper kay Yeonji ang antidote. Gayunpaman, tahasan siyang tumanggi at sinabing, kung gusto mo ng panlunas, halika rito at kunin ito. Galit na galit ito kay Nami. Bigla, siya ay sinipa at pinalipad sa dagat, na ikinagulat ni Chopper. Ngayon, may lumitaw na ibang babae, na ikinabahala ng grupo ni Nami, dahil akala nila ay kaaway siya. Siya pala ang kapatid ni Sanji. Ang kanyang pangalan ay Reiju, kilala rin bilang Poison Pink. Ito ay nagpagulat sa kanila, dahil siya ay hindi kapanipaniwalang maganda. Biglang lumipad si Yeonji, at sinisi niya si Reiju sa pagsipa sa kanya. Nakita ni Chopper si Yeonji na lumilipad, kaya naisip niyang kumain siya ng devil fruit. Ipinaliwanag sa kanila ni Peckums na ito ay science, ang Germa 66 ay lumalabas na isang siyentipikong combat unit. Iyon talaga ang hinahanap ni Big Mom. Natutuwa ito kay Chopper. Kinikilala ni Brook ang pamilyang Vinsmoke bilang mga dating pinuno ng North Blue, kilala rin sila bilang mga demonyo. Ngunit sinabi ni Reiju na ang Vinsmokes ay royalty pa rin, at kwalipikado silang dumalo sa Reverie. Biglang nagtanong si Brook, pwede ko bang makita ang panty mo? Kaya, agad siyang binatukan ni Nami. Napansin ni Reiju na si Luffy ay nalason ng husto. Napagtanto niyang kumain si Luffy ng napakalason na isda. Ang kamandag nito ay maaaring pumatay ng isang higante, na nag-aalala kay Chopper. Pero sabi ni Reiju, ito ang paborito kong pagkain. Bigla niyang hinalikan si Luffy na ikinagulat ng lahat. Lumalabas na sinisip-sip pala niya ang lahat ng lason sa katawan ni Luffy. Ngayon, ang lason ay lumilipat sa katawan ni Reiju, ngunit mabilis niyang nasisip-sip ang lahat ng lason ni Luffy, na iniwan ang grupo ni Nami na namangha. Napagtanto ni Chopper na bumalik sa normal ang katawan ni Luffy. Si Reiju ay hindi apektado ng lason. Biglang nagising si Luffy, na ikinatuwa ni Carrot at Chopper. Pero hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Naaalala lang ni Luffy ang masarap na balat ng isda, na ikinagalit ni Nami. Nagtataka si Luffy kung bakit magkahawig ang kilay niya kay Sanji. Nang nalaman niyang kapatid siya ni Sanji, napakasaya ni Luffy. Ipinaalam ni Reiju sa grupo ni Luffy na, iniwan ni Sanji ang kanyang pamilya noong bata pa siya, kaya hinahanap na siya ng mga ito. Nang malaman ng pamilya ni Sanji na hinahanap siya, hiniling nila sa mga Marines na dagdagan ang kanyang bounty, at binago ang dead or alive ng only alive. Ngayon, gustong malaman ni Luffy kung nasaan si Sanji. Sinabi ni Reiju na maaaring kasama ni Sanji si Big Mom o ang kanyang ama. Sa tingin niya ay pumunta rito ang grupo ni Luffy para sa wedding party. Agad na sabi ni Luffy, kailangan mong ibalik si Sanji sa amin. Nagulat si Reiju. Napagtanto ni Yeonji na iniligtas ng kanyang kapatid na babae ang isang kaaway. Bigla niyang nakilala si Peckums bilang miyembro ng pirate crew ni Big Mom, kaya hindi niya maintindihan kung bakit kasama ni Peckums ang Straw Hat Pirates. Lumipad si Reiju pabalik sa kanyang barko, dahil ayaw nilang magkagulo bago ang kasal ni Sanji. Sa wakas, umalis na sila. Kaya patuloy na hinahanap ng grupo ni Luffy si Sanji. Sinuri ni Chopper at nalaman na gumaling na ang katawan ni Luffy, na nagpasaya kay Carrot. Gayunpaman, gusto pa rin ni Luffy na kumain ng isda. Sabi ni Peckums ay papalapit sila sa isang maliit na isla. Ito ay lumabas na isa sa 34 na teritoryo ni Big Mom, at ang bawat isla ay pinamamahalaan ng isang miyembro ng pirate crew ni Big Mom. Ito ay tinatawag na Total Land Archipelago. Kaya kailangan nilang mag-disguise para makapasok. Biglang may nakita si Carrot na paparating na barko. Sinabi ni Peckums na ito ang reconnaissance ship ni Big Mom. Kaya't sinabihan niya ang grupo ni Luffy na magtago sa loob ng kanilang barko, para hayaan siyang humawak ng mga bagay dito. Sa ngayon, niloloko ni Peckums ang mga gwardya. Sinabi ni Peckham na ang barkong ito ay ninakaw niya, at inihahanda na itong ihatid kay Big Mom. Ito ay lubos na nagpapasaya sa mga gwardya. Nakita ng grupo ni Nami na maayos na ang lahat, kaya gumaan ang pakiramdam nila. Biglang hindi mahanap ni Pedro sina Chopper at Luffy kahit saan. Lumalabas na palihim na nagpunta sina Luffy at Chopper para tuklasin ang isla. Ito ay nakalulugod sa kanila, dahil ang bayang ito ay itinayo gamit ang chocolate. Maraming iba't ibang lahi ng tao ang nakikita ni Luffy dito. Samantala, gusto ni Chopper na kumain agad ng tsokolate at candy. May nakita silang fountain na gawa sa tsokolate, kaya sinubukan itong namnamin ni na Luffy at Chopper. Ang lasa ng tsokolate ay napakatamis. Tuwang-tuwa sila,
kaya namasyal sina Luffy at Chopper sa ibang lugar. Sa hindi inaasahan, gawa sa tsokolate ang mga damit at lahat ng gamit dito. Pakiramdam ni Chopper ay parang paraiso ang lugar na ito. Bigla siyang nakaamoy ng napakabangong amoy, kaya mabilis na tumakbo si Luffy at Chopper. Samantala, sinabihan ni Peckams ang grupo ni Nami na magkaila. Sa hindi inaasahan, napaka-cute ni Nami at Carrot, kaya naman, gustong makita agad ni Brook ang kanilang mga underwear, at tinamaan siya ni Nami. Ang kanilang misyon ay pumunta sa bayan at bumili ng pagkain, na labis na ikinatuwa ni Carrot, dahil nakikita niya ang maraming iba't ibang lahi dito. Sinabi ni Peckams na pangarap ni Big Mom na lumikha ng isang mapayapang bansa, kung saan ang lahat ng lahi ay magkakasamang naninirahan. At ang Toto Land ay itinuturing na pinakamalaking bansa. Lahat ng nasa Cacao Island ay gawa sa tsokolate, na nakakatuwa kay Carrot. Kaya ang grupo ni Nami ay naghahanda para bumili ng pagkain. Nang malaman ni Peckams na nakapasok na si Luffy sa bayan, laking gulat niya, dahil magkakaproblema siya kung may nakakaalam na pinangunahan niya ang Straw Hat Pirates dito. Bigla, nakarinig sila ng sigawan sa bayan. Habang ang lahat ng mga residente ay nagulat, dahil kinain na nina Luffy at Chopper ang lahat ng pagkain sa isang kafe, dahilan upang pareho silang naging bilog at matambok. Sabi ng pulis, bawal daw kumain ng walang bayad dito. Ngunit sinabi ni Luffy na mayroon siyang lehitimong dahilan upang kumain, dahil ito ay masyadong masarap. Dahil dito, nagalit ang pulis, at nagpasya siyang arestuhin sila at dalhin sa istasyon. Sa sandaling ito, dumating ang grupo ni Pedro. Nang ililigtas na ni Pedro si Luffy, isang batang babae ang lumipad upang pigilan ang pulis. Napagtanto ni Nami na nakaupo siya sa isang lumilipad na carpet. Siya pala ang may-ari nitong kafe. Bigla niyang pinagalitan sina Luffy at Chopper, sa pagkain at tira-tira pa. Kaya't pinilit niyang kainin ang lahat ng kafe, na nagpaparamdam kay Luffy at Chopper na kakaiba siya, dahil hindi sila sanay sa kanya. Sa puntong ito, napakabilog ni Luffy para makagalaw. Kaya tinulungan sila ng babaeng ito na kumain, na ikinatuwa ni na Luffy at Chopper. Malapit na raw mag-expire ang kanyang coffee shop, at hiniling niya kay Luffy na kainin ito para sa kanya. Kaya inisip ng pulis na construction worker si Luffy. Siya pala si Pudding, kaya naman, binati ng hepe ng pulisya ang kanyang nalalapit na kasal. Nang makitang naayos na ang lahat, gumaan ang pakiramdam ng grupo ni Nami. Sa puntong ito, pagdating pa lang ni Pudding sa kanyang tahanan kasama ang grupo ni Luffy, ngunit nakita ni Luffy na napakasarap ng kanyang bahay. Kaya naman, nag-focus na lang sa pagkain sina Luffy at Chopper, dahil sobrang sarap ng tsokolate dito, na nagparamdam kay Nami na walang magawa. Ngunit napaka-komportable ni Pudding. Sa puntong ito, nagpasalamat si Luffy kay Pudding sa pagligtas sa kanya. Gayunpaman, nagpasalamat din siya sa kanila, dahil pinuri nila ang kanyang masarap na tsokolate, na ikinahiya ni Pudding. Kaya tinanong ni Pudding ang kanilang mga pangalan. Nang malaman niyang Luffy ang pangalan nito, nagulat ito kay Pudding. Sa panig naman ni Big Mom, masayang-masaya sila sa paghahanda para sa tea party. Paghahanda para sa tea party na ito, inutusan ni Big Mom ang kanyang mga nasasakupan na magtipon ng mga sangkap. Kahit na ang pagpatay sa mga taong nagpoprotekta sa mga sangkap na iyon, at napagtanto din niyang dumating si Luffy dito. Samantalang si Pudding ay labis na nagulat, dahil siya ay walang iba kundi si Luffy ng Straw Hat Pirates. Agad na sinabi ni Luffy, "Ako ang magiging hari ng pirata." Bigla nilang napagtanto na kilala rin pala ni Pudding si Sanji. Naramdaman ni Nami na parang pamilyar ang pangalan na Pudding, kaya agad nilang nakilala, si Pudding nga ang fiancé ni Sanji, at siya ang ika-35 na anak ni Big Mom, na ikinagulat ng grupo ni Luffy. Sa sandaling ito, nagtataka si Pudding, kung paano nila nagawang labagin ang mga surveillance ship at pumunta rito, na ikinatakot niya, dahil sa tingin niya ay mga kaaway sila. Kaya agad siyang pinigilan ni Pedro, sa takot na baka ilantad niya ang kanilang mga plano. Ngunit sinabi ni Luffy kay Pedro na hayaan si Pudding, at sinabi niya kay Pudding ang kanilang pakay sa pagpunta dito. Nang malaman niyang gustong ibalik ni Luffy si Sanji, labis na nagulat si Pudding. Sa puntong ito, ibinunyag niya sa kanila, na ang pagpapakasal niya kay Sanji, ay kasangkapan lamang ni Big Mom para palakasin ang kanyang kapangyarihan. Karamihan sa kanyang mga nakatatandang kapatid na babae ay nahaharap sa ganitong kapalaran. Ngunit nakatakas ang isa sa mga nakatatandang kapatid na babae ni Pudding, dahil naghahanap siya ng tunay na pag-ibig. Biglang nagtanong si Brook, may 35 anak ba talaga si Big Mom? Kaya sinabi ni Pudding na ang kanyang ina ay may kabuuang 39 na anak na babae at 46 na anak na lalaki,
kung kaya't naging kabuuang 85 na magkakapatid, na ikinagulat ni Luffy. May hanggang 43 na asawa si Big Mom. Biglang nagtanong si Chopper, nagkita na ba kayo ni Sanji? Naikinahiya ni Pudding, dahil nakilala niya si Sanji minsan, kaya pakiramdam niya ay napakabuti at mapagkakatiwalaang tao si Sanji. Naramdaman agad ni Nami na gusto na ni Pudding si Sanji. Ngunit sinabi ni Pedro sa kanila na dapat nilang pigilan si Pudding, dahil natatakot siyang ibunyag ni Pudding ang kanilang lokasyon, pagkatapos, hindi na nila maililigtas si Sanji. Biglang nangako si Pudding, hindi niya isisiwalat ang impormasyong ito, at tutulungan niya silang iligtas si Sanji, na nagpapasaya kay Nami at Carrot. Ngunit nagdududa pa rin si Pedro sa kanya at nagtanong, paano mo kami tutulungan? Kaya sinimulan ni Pudding ang pagguhit ng mapa ng islang ito para sa kanila. Sa puntong ito, sinimulan niyang sabihin sa kanila, mula pagkabata, pinangarap niyang makasal sa isang mabuting asawa, at nang lumitaw si Sanji, napagtanto niyang siya ang asawa ng kanyang mga pangarap. Pero tinanggihan ni Sanji ang pagpapakasal kay Pudding, dahil gusto niyang bumalik sa kanyang mga crewmates, na ikinagulat ng grupo ni Luffy, dahil tinanggihan ni Sanji ang isang babae. Napagtanto ni Pudding na hindi niya maaaring panatilihin si Sanji sa kanya, kaya nagpasya siyang tulungan si Sanji na bumalik sa mga tauhan ni Luffy. Sa oras na ito, natapos na ni Pudding ang pagguhit ng mapa. Kaya't itinuro niya ang mga ito sa direksyon ng Whole Cake Island, at inayos niyang makipagkita sa grupo ni Luffy kinabukasan sa katimugang bahagi ng isla, na ipinaramdam sa grupo ni Luffy na si Pudding ay isang napakamabait na babae. Biglang dumating ang mga patrol na sundalo sa bahay ni Pudding, kaya sinabihan niya ang grupo ni Luffy na tumakas sa likod ng pinto. Samantala, pumunta si Sanji sa kinaroroonan ng kanyang ama, ngunit ayaw niya itong makita. Habang ang dalawang nakatatandang kapatid ni Sanji ay patungo sa isang kaharian sa digmaan. Ito ay lumabas na ang hari ng kahariang ito ay inupahan ng Germa 66 upang sirain ang kalaban. Sa panig ng grupo ni Luffy, nakabili na sila ng sapat na pagkain. Kaya agad silang bumalik sa Sunny, ngunit hindi nila mahanap kung nasaan si Pecoms. Biglang tumakbo si Chopper para i-announce na may nakita siyang mensahe na nagsasabing babalik kaagad, na ikinagulat ng grupo ni Luffy, at napagtanto nilang nahuli si Pecoms. Ngunit nakita ni Luffy na napaka-intriga ng sitwasyong ito, kaya nagpasya siyang magpatuloy. Sa panig ng mga sundalo ng Germa 66, nilipol nila ang isang buong kaharian, na nagdulot ng maraming mga nasawi. Biglang may palihim na bumaril sa kuya ni Sanji, pero inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na maging panangga. Ngayon, galit na galit siya, dahil kailangan niyang mabilis na tapusin ang misyon para makadalo sa kasal ni Sanji. Sa wakas, natapos ang labanan, iniwan ang hari na labis na nasisiyahan, dahil tinulungan siya ng Germa 66 na mapanatili ang kanyang bansa. Gayunpaman, ang kalapit na bansa ay ganap na nawasak. Biglang tumawag si Yonji para ipaalam, 3 araw na lang magaganap na ang kasal ni Sanji. Tuwang-tuwa siya at sabik na makitang muli ang kanyang nakababatang kapatid. Sa panig ni Luffy, sinusundan nila ang mapa ni Pudding, upang maabot ang kanilang tagpuan sa kanya, na nag-aalala kay Brook, dahil ang teritoryong ito ay pag-aari ng isang Yonko. Samantala, si Luffy ay sabik na makarating doon ng mabilis. Biglang may naamoy na napakatamis na bango sina Chopper at Carrot. May malapit pala na maliit na isla. Kinilala ito ni Nami bilang Jam Island, na ikinatuwa ni Chopper at Carrot. Pero sabi ni Nami, hindi sila makakapunta sa islang iyon, dahil madali silang madetect doon. Kaya sinabihan niya si Luffy na baguhin ang direksyon ng Sunny. Nadismaya nito si Chopper dahil hindi siya makakain ng jam. Bigla na lang gustong magluto ulit ni Luffy, kaya naman pinigilan siya ni Nami, hindi kasi nila kayang hayaang sunugin ulit ni Luffy ang barko. Biglang nakita ni Carrot ang isang lugar na may kulay ube na tubig, at sinabi ni Pedro na ito ay katas ng prutas mula sa isang kalapit na isla na umaagos sa dagat. Hindi maintindihan ni Nami kung bakit alam ni Pedro ang tungkol dito. Kaya sinabi ni Pedro sa kanila, na siya ay nakapunta dito dati. Biglang umiling si Sunny, at may napansin si Carrot sa ilalim ng dagat. Pagkatapos lumutang ito malapit sa Sunny, na naging sanhi ng pagyanig ng barko. Ito pala ay isang higanteng alupihan sa dagat. Nakilala ito ni Pedro bilang isang nilalang na mahilig kumain ng tao, at inatake nito ang grupo ni Luffy, na nagpasindak kay Nami at Chopper. Ngunit nasa sabik si Luffy, kaya ginamit niya ang kanyang Gatling gun attack dito. Nang inakala nilang ligtas na ito, biglang may lumitaw na mas malaking alupihan sa dagat, na nagpa-excite kay Luffy at Carrot. Habang naghahanda itong salakayin ng barko, patuloy itong nilabanan ni Luffy,
ngunit masyadong matigas ang shell ng alupihan na ito, kaya walang epekto ang mga pag-atake ni Luffy. Pinayuhan siya ni Pedro na tunguhin muli ang tiyan nito. Kaya agad na ginamit ni Luffy ang Gear 2 at sinipa ito, na naging sanhi ng pag-crack ng matigas nitong shell, kaya naman, natalo niya ang higanteng Sea Centipede. Samantala, sa Whole Cake Island, labis na nagalit si Big Mom, dahil gusto niyang kumain ng croquembouche. Nag-alala ito sa mga nasasakupan ni Big Mom. Kailangan nilang mabilis na mahanap ang croquembouche para sa kanya, kung hindi, sisirain ni Big Mom ang isla. Samantala, sinusubukan ng mga chef ang kanilang makakaya upang makagawa ng croquembouche, ngunit kulang sila ng mga sangkap. Sa puntong ito, pumasok si Big Mom sa lungsod, sinisira ang lahat ng kanyang dinadaanan, at naging dahilan upang tumakas ang mga mamamayan sa takot. Galit na galit si Big Mom na naghahanap ng croquembouche sa lungsod, kahit kinakain niya lahat ng nakita niya. Nasaksihan ang kabaliwan ni Big Mom, lahat ay natakot. Nag-aalala si Tamago na masisira niya ang lungsod, kaya't mapilit nilang hinimok ang mga chef na magtrabaho ng mas mabilis. Nang nasa panganib ang isang batang babae, agad siyang iniligtas ni Moscato. Siya pala ang ika-16 na anak ni Big Mom. Sinabi ni Tamago na mayroon pa silang 30 minuto bago maging handa ang croquembouche, kaya kinailangan ni Moscato na humanap ng paraan para pigilan si Big Mom. Bigla siyang inatake ni Big Mom. Sa puntong ito, ang croquembouche lang ang inaalala ni Big Mom, kaya wala siyang pakialam kahit kanino, kahit sa sarili niyang anak. Nagpatuloy siya sa pag-atake kay Moscato. Biglang ginamit ni Big Mom ang kapangyarihan ng Devil Fruit, dahilan para matakot si Moscato. Napagtanto nila na sinusubukan ni Big Mom na kunin ang habang buhay ni Moscato. Kaya inalis ni Big Mom ang 40 taon ng buhay ni Moscato, na ikinagulat ng lahat, dahil pinatay niya ang sarili niyang anak. Sa sandaling ito, si Big Mom ay baliw pa rin sa paghahanap ng croquembouche, na nag-aalala sa lahat, dahil malapit na niyang sirain ang lungsod. Biglang dumating si Jimbei. Nakilala niya na si Big Mom ay nagkakaroon ng kabaliwan. Si Jimbei pala ay may dalang croquembouche, kaya tumalon siya at itinapat ito sa bibig ni Big Mom. Nang matikman ni Big Mom ang croquembouche, nakatulong ito sa kanya na kumalma, na labis na ikinatuwa ng lahat, dahil nailigtas niya ang lungsod. Sa puntong ito, napagtanto ni Big Mom na dumating si Jimbei, na ikinatuwa niya. Pero hindi niya maintindihan kung bakit napunta rito si Jimbei. Biglang ibinalita ni Jimbei na gusto na niyang umalis sa kanyang mga tauhan. Nagalit ito kay Big Mom. Samantala, sinusundan pa rin ng grupo ni Luffy ang mapa ni Pudding sa Whole Cake Island. Biglang nakita ni Luffy ang isang dagat na kulay pula. Ipinaliwanag ni Pedro na ito ay katas ng pakwan. Napansin ni Carrot na maraming uri ng katas ng prutas. Ito pala ay isang mixed fruit juice area, na ikinatuwa nila. Ngunit binalaan ni Pedro na ang lugar na ito ay puno ng mga mapanganib na halimaw. Biglang nakita ni Luffy ang isang higanteng pakwan, na may kulay kahel sa kaliwa at isang peach sa kanan. Habang iniunat niya ang kanyang braso para hawakan ito, agad na ibinuka ng higanteng pakwan ang bibig nito at nilamon ng buo si Luffy, na ikinagulat ng lahat. Ngunit sinira ito ni Luffy, at nagkaroon sila ng prutas na makakain, na ikinatuwa ni Luffy, Chopper at Carrot. Samantala, galit na galit si Big Mom kay Jimbei, kaya inutusan niya itong sundan siya. Gusto pala ni Jimbei na umalis sa crew ni Big Mom, para sumali sa crew ni Luffy. Ginawa ni Jimbei ang desisyong ito noong magkasama silang naglakbay sa Impel Down, hanggang sa mamatay si Ace sa harap ni Luffy, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Pagkatapos noon, nalampasan ni Luffy ang kanyang kalungkutan at tinulungan si Jimbei na iligtas ang Fishman Island. Kaya naman, inimbitahan ni Luffy si Jimbei na sumali sa kanyang crew, ngunit sa una ay tumanggi si Jimbei. Sa halip, ipinangako niya na kapag nalutas na niya ang kanyang sariling mga gawain, opisyal na siyang sasali sa mga tauhan ng Straw Hat. Kaya pumunta si Jimbei dito para tuparin ang pangako niya kay Luffy. Sa sandaling ito, sinasamahan ni Jimbei si Big Mom sa kanyang kastilyo. Naalala ni Jimbei ilang oras ang nakalipas ay nagkaroon siya ng seryosong pakikipag-usap sa Sun Pirates, ipinahayag niya na babaguhin ni Luffy ang mundong ito. Kaya't nagpa siya si Jimbei na sumali sa mga tauhan ng Straw Hat, upang ipahiram ang kanyang lakas kay Luffy. Sabi ni Aladdin, hindi mo na kailangang ulitin ang mga bagay na ito, dahil marami ka nang nakausap sa amin tungkol dito sa nakalipas na 2 taon. Nang makitang awkward si Jimbei, napatawa ang lahat. Sabi ni Aladdin, gawin mo lang ang gusto mo, Jimbei. Nagulat si Jimbei, dahil walang kumokontra sa kanya. Napagtanto nila na si Jimbei ay palaging nagsasakripisyo para sa Fishman Island.
Hanggang ngayon, sa wakas ay masusunod na niya ang sariling kagustuhan. Kaya lahat ay sumusuporta kay Jinbei, na lubos na nagpaparamdam ng saya sa kanya. Biglang nag-alala ang lahat para kay Aladdin, dahil maaapektuhan siya ng pag-alis ni Jinbei sa mga tauhan ni Big Mom. Ang asawa pala ni Aladdin ay si Praline, ang ika-29 na anak ni Big Mom. Ngunit nangako siyang sasama kay Aladdin kahit anong mangyari, at humingi ng tawad si Jinbei kay Wadatsumi sa pagdadala niya rito. Ipinaalam agad ni Praline kay Jinbei, mamamatay lahat ang mga gustong umalis sa crew ni Big Mom. Sa sandaling ito, kaharap ni Jinbei si Big Mom. Pumayag siya na hayaan si Jinbei na umalis sa kanyang mga tauhan, ngunit kailangan ni Jinbei na magbigay ng isang bagay bilang kapalit. Kaya inilabas ni Big Mom ang roleta at sinabing, tingnan natin kung ano ang mawawala sa iyo. Samantala, ang grupo ni Luffy ay napadpad sa isang makapal na dagat na candy, kaya naman, kailangang gumamit ng apoy si Luffy para matunaw ito. May kolonya pala ng mga natutulog na langgam sa paligid nila, kaya bago magising ang mga langgam, kailangan nilang mabilis na umalis sa lugar na ito. Sinabi ni Pedro na nakatagpo na niya ang mga langgam na ito minsan, na ikina-curious ni Luffy kung bakit siya pumunta rito. Lumalabas, si Pedro at Pecoms ay minsang pirata, at ang layunin niya ay nakawin ang poneglyph ni Big Mom. Kaya pumunta siya dito, ngunit natalo siya ni Big Mom. Nakakagulat ito sa lahat, maging si Carrot ay ngayon lang nakarinig ng kwento ni Pedro tungkol dito. Napagtanto ni Nami na ang lugar na ito ay nagtataglay ng malungkot na alaala para sa kanya. Ngunit nangako si Pedro na tutulungan ang grupo ni Luffy na mahanap si Sanji sa kanyang karanasan, dahil pinagkatiwalaan sila ng kanyang dalawang hari. Ipinakita pa nila sa grupo ni Luffy ang poneglyph sa Zou Island. Nakita ni Roger ang poneglyph na iyon, kaya naging hari siya ng pirata, na ikinagulat ni Luffy. Sa sandaling ito, paalala niya kay Luffy, ito na ang pagkakataon niyang kunin ang poneglyph ni Big Mom. Kaya napagtanto ng grupo ni Luffy, nandito sila hindi lang para ibalik si Sanji, kundi para nakawin din ang poneglyph ni Big Mom. Gayunpaman, gusto pa rin ni Luffy na iligtas muna si Sanji, kaya iminungkahi ni Pedro na tulungan silang kunin ang poneglyph, na makakatipid sa oras ni Luffy. Nakita ni Luffy ang determinasyon ni Pedro, kaya pumayag siya. Biglang nagising ang mga langgam, at agad nilang pinalibutan ang grupo ni Luffy, kaya nagtutulungan silang palayasin ang mga langgam. Ngunit ang mga langgam ay masyadong marami. Patuloy na pinalilibutan ng mga langgam ang grupo ni Luffy. Kinaumagahan, sa wakas ay nakatakas sila sa mga langgam, na iniwang pagod na pagod si Luffy. Biglang nakita ni Luffy ang Whole Cake Island, na nagpapasaya sa lahat. Sinabi ni Pedro na ang pinakamataas na lugar ay ang kastilyo ni Big Mom. Sa sandaling ito, ginagamit ni Nami ang mapa ni Pudding para makarating sa meeting point. Biglang nakita ni Luffy si Sanji, na ikinagulat ni Nami at Carrot, ngunit mabilis na nawala si Sanji. Hindi alam ni Luffy kung saan siya nagpunta. Sa sandaling ito, nagpa siya si Brook na sumama kay Pedro, dahil hindi komportable si Brook na hayaan si Pedro na mag-isa. Lumalabas na ang Devil Fruit ni Brook ay magpapadali para sa kanila na makuha ang poneglyph. Kaya kinokontrol nila ang submarine para umalis. Habang excited si Luffy, gusto niyang tuklasin agad ang isla ni Big Mom, dahil maraming matatamis ang isla. Ngunit nag-aalala si Nami, sinabi niya kay Luffy na kailangan nilang mabilis na mahanap si Sanji at umalis. Sa sandaling ito, hindi nakikita ni Luffy si Pudding kahit saan, dahil dito niya dapat sila makita. Biglang natuklasan ni Chopper na napakasarap ng lasa ng lupa. Napagtanto ni Nami na ang lupa ay gawa sa matigas na whipped cream. Sigurado si Luffy na malapit lang sina Sanji at Pudding, dahil nakita niya si Sanji. Biglang nakita muli ni Chopper at Luffy si Sanji, ngunit tumakbo si Sanji sa kagubatan, kaya hinabol nila siya. Sa sandaling ito, muling nawala sa paningin ng grupo ni Luffy si Sanji. Napansin ni Chopper na ito ay isang kagubatan ng candy. Hindi maintindihan ni Nami kung bakit iniiwasan sila ni Sanji. Habang patuloy na hinahanap ng grupo ni Luffy si Sanji, gusto pa rin nilang kainin ang mga matatamis dito, na ikinatuwa nila. Pinagalitan sila ni Nami, at sinabihan niya silang mag-focus sa paghahanap kay Sanji. Pero gusto pa rin kainin ng grupo ni Luffy ang candy dito, na ikinatutuwa ni Chopper, dahil ang lasa ng candy dito ay napakatamis at masarap. Nang makita silang patuloy na kumakain, nakaramdam si Nami ng kawalan, dahil kung hindi nila mahahanap si Sanji sa lalong madaling panahon, kailangan nilang bumalik kaagad sa barko. Biglang napagtanto ni Chopper na ang juice na ito ay ginawa mula sa melon juice, na nagpapasaya kay Luffy. Habang tumatakbo sila papunta sa isang tulay, bigla silang inatake ng isang higanteng buwaya.
Pero nadulas at nahulog si Nami. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Luffy, kaya kinakain ng buwaya ang tulay. Nagulat ito nang may makitang tao dito. Pagkatapos noon, umalis na ang buwaya. Sa puntong ito, napagtanto ni Nami na napakadelikado ng kagubatan na ito, kaya iminungkahi niyang bumalik sila sa dalampasigan upang hintayin si Pudding. Ngunit gusto pa rin ni Luffy na ipagpatuloy ang paggalugad sa lugar na ito. Biglang nakita ni Nami ang isa pang Luffy, na ikinagulat nila. Habang si Luffy ay galit, dahil hindi niya alam kung sino ang kamukha nito. Maging ang kanyang mga kilos ay halos kapareho ng kay Luffy. Pero napagtanto ni Chopper, para siyang refleksyon ni Luffy sa salamin. Bigla na naman nilang nakita si Sanji, na sobrang ikinatuwa nila, pero nagpatuloy siya sa pagtakbo palayo. Habang si Luffy ay abala sa pakikipaglaban sa kanyang clone, kaya agad na hinabol nina Chopper at Carrot si Sanji, na ikinabahala ni Nami at binalaan sila na ang kagubatan na ito ay lubhang mapanganib. Sinabihan ni Luffy si Nami na sumama sa kanila para tumulong. Pagkatapos niyang makipagdeal kay fake Luffy, hahabulin niya sila. Kaya sinimulan ni Luffy na labanan ang kanyang clone, ngunit lahat ng kanyang mga galaw ay eksaktong katulad ng kay Luffy, na nakakainis sa kanya. Kaya agad siyang gumamit ng barrage of punches para atakihin siya. Habang sinusubukang habulin ng grupo ni Nami si Sanji, bigla silang nakakita ng isang higanteng tao na nakabaon sa ilalim ng lupa, na ikinagulat nila. Nakita ni Chopper na nakabaon siya sa ilalim ng lupa, kaya iniisip niya kung sino ang naglibing sa kanya. Siya na pala ang naglibing sa sarili, kaya naman naisip ni Chopper na siya ay tanga. Kaya nagpatuloy sila sa pagtakbo para hanapin si Sanji. Paulit-ulit niyang sinasabi sa grupo ni Nami na maghanap ng prutas na makakatulong sa kanya, at tutulungan niya silang mahanap ang isang tao. Pero walang tiwala si Nami sa kanya. Bigla silang inatake ng isang higanteng kuneho, na ikinagulat ng grupo ni Nami. Nang lalabanan na ito ni Carrot, sinabihan ni Nami si Carrot na tumakas. Ngunit hindi ito agad humabol sa kanila. Sa puntong ito, napagtanto ni Nami na napakadelikado ng kagubatan na ito, at napagtanto niyang kakaiba rin si Sanji. Kaya iniisip ni Nami na ang taong iyon ay hindi ang tunay na Sanji. Biglang nakita ni Nami ang mga log post na patuloy na umiikot ng hindi maayos, na nag-aalala sa kanila. Nagsisimula na ring magbago at magsalita ang kagubatan, dahilan para matakot at tumakas ang grupo ni Nami. Biglang hinabol sila ng kuneho. Napagtanto ni Carrot na hindi siya mula sa tribo ng Mink, kaya naisip ni Chopper na mayroon siyang mga kakayahan sa Devil Fruit. Sa puntong ito, tinutugis pa rin sila ng mga homie sa kagubatan. Nang balak salakayin ni Randolph si Nami, agad na pumagitna si Carrot. Ngayon, sigurado si Carrot na hindi siya mula sa tribong Mink, dahil hindi siya makagamit ng kuryente. Kaya't natalo ni Carrot ang kanyang ibon, ngunit si Randolph ay patuloy na naghagis ng mga sandata sa kanila. Samantala, nakapasok na si Sanji sa kastilyo ng Germa 66, na nagpapaalala sa kanya noong siya ay binubuli ng kanyang mga nakatatandang kapatid noong bata pa siya. Biglang sumulpot si Yonji at tinukso si Sanji, dahil naging pirata na siya. Pero ayaw siyang kausapin ni Sanji, at sinabihan siya, mawala ka na ikinagalit ni Yonji. Kaya't sinisiraan niya si Sanji bilang walang silbi, ngunit wala pa ring pakialam si Sanji sa kanya, kaya sinalakay ni Yonji si Sanji, na ikinagalit niya. Nagpa siya si Sanji na makipag-away ng seryoso kay Yonji. Sa panig ni Nami, nagawa nilang iwasan ang mga sandata ni Randolph. Sa hindi inaasahan, ang sibat ni Randolph ay tumagos sa ulo ng matanda mula sa likuran, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Sa puntong ito, ang grupo ni Nami ay bumalik upang hanapin si Luffy, habang si Luffy ay nakikipaglaban pa rin sa kanyang doppelganger. Bigla, pareho silang gumamit ng Gear 3 at nagpakawala ng napakalakas na suntok, pero pantay-pantay pa rin sila. Nakita ni Nami si Luffy, kaya sinabi niya kay Luffy na kailangan nilang bumalik sa Sunny Ship, at agad na sinundan sila ni Luffy. Sa puntong ito, nakabalik na sa tulay ang grupo ni Luffy, kaya sabay silang tumawid sa ilog. Akala nila ay makakatakas na sila sa gubat na ito, ngunit sa huli ay bumalik sila sa kinaroroonan ng matanda, na ikinagulat ng grupo ni Nami, dahil hindi nila maintindihan kung bakit nandito na naman ang matanda. Kaya tuloy-tuloy ang pagtakbo ng grupo ni Luffy. Sa hindi inaasahan, sa pagkakataong ito ay bumalik na naman sila sa kinaroroonan ng matanda, na ikinagulat ni Nami. Biglang nakita nilang gumagalaw ang mga puno sa kagubatan, na ikinagulat nila, ngunit naging kakaiba din si Luffy, kaya hinawakan niya si Nami. Pagkatapos na pagtanto nila, ang taong ito ay ang pekeng Luffy. Si Bruley pala ang pangalan niya, ang ikawalong anak na babae ni Big Mom.
Nakita niyang napakaganda ng mukha ni Nami, kaya napagpasyahan niyang sirain ang kanyang mukha. Samantala, pinagmamasdan ni Sanji ang pagsasanay sa hukbo ng Germa 66. Pumunta pala si Reiju dito para hanapin si Sanji. Ngunit nananatiling malamig si Sanji sa kanya, dahil ayaw niyang may kinalaman sa pamilyang ito. At ayaw din ni Sanji na makita ang kanyang ama, ngunit nagsabit sila ng isang malaking larawan sa kanya sa silid ni Sanji. Sinabi ni Reiju kay Sanji na, tinalo ng kanilang ama ang 4 na hari ng North Blue, upang gawin ang pamilyang Vinsmoke na mga pinuno ng North Blue. Kaya sinabi niya kay Sanji na bumalik at maging prinsipe muli. Ito ay magiging mas kasiya-siya kaysa sa pagiging isang pirata. Nang makita ang mga magagandang dalaga, natuwa si Sanji. Ngunit wala pa ring pakialam si Sanji sa mga sinabi ni Reiju, at ayaw niyang magpakasal. Biglang sumulpot ang ama ni Sanji, dahilan upang hindi komportable si Sanji. Ang kanyang pangalan ay Judge, ang hari ng kaharian ng Germa. Napagtanto niyang galit pa rin si Sanji sa kanya, at hindi man lang siya kinikilala ni Sanji bilang kanyang ama. Biglang tinanong ni Judge si Sanji, nasugatan mo ba si Yanji? Sagot ni Sanji, dahil mas malakas ako sa kanya. Kaya nagpa siya si Judge na hamunin si Sanji, para subukan ang kanyang lakas. Samantala, nawala si Luffy sa kagubatan, dahil nilito ng mga homies ang kanyang direksyon. Sa sandaling ito, naghahanda si Sanji na labanan ang kanyang ama. Ito ay lubos na nagpasigla sa hukbo ng Germa. Samantala, si Yanji naman ay sinipa ni Sanji, dahilan para mamaga ang kanyang mukha sa isang bahagi, na ikinagalit niya ng husto. Pero dahil sa sobrang tigas ng mukha niya, kailangan nilang gumamit ng makina para ayusin ang mukha ni Yanji. Sa panig ni Judge, inatake niya si Sanji, ngunit madaling naiwasan ni Sanji ang kanyang mga pag-atake, at sinipa si Judge, na nagpaparamdam sa kanya na mas lumakas si Sanji. Sinabi ni Sanji na hindi siya magpapakasal, pumunta siya dito para lang protektahan ang mga crewmate niya. Ngunit nagtanong si Judge, gusto mo bang ipagkanulo ang iyong pamilya? Nagalit ito, at sinabi niyang, hindi ko kayo pamilya. Naalala ni Sanji ang kanyang pagkabata. Bata pa lang siya ay hilig na niya ang pagluluto, habang ang 3 kapatid ni Sanji ay lagi siyang binubuli, dahil mas malakas sila kay Sanji. Kaya palagi nilang nakikitang walang kwenta si Sanji. Biglang sumulpot si Judge. Akala ni Sanji ay poprotektahan niya siya, ngunit napakalamig ni Judge kay Sanji, dahil gusto niyang maging mandirigma ang kanyang anak. Gayunpaman, masyadong mahina si Sanji. Aniya, kahihiyan ka lang sa pamilya, at tinawanan din siya ni Reiju. Kaya't si Ichiji at Niji ay nagpatuloy sa paghawak kay Sanji, pinayagan si Yanji na matalo siya, na nagdulot ng matinding paghihirap ni Sanji. Ngayon, labis na hinanakit ni Sanji ang kanyang pamilya. Patuloy na inaatake ni Judge si Sanji, ngunit napigilan ni Sanji ang kanyang sibat. Napagtanto ni Judge na ginamit ni Sanji ang hockey, kaya inalok niya si Sanji ng espada. Ngunit tumanggi si Sanji na gamitin ang espada, dahil ang mga kamay ni Sanji ay para lamang sa pagluluto. Pagkatapos ay minamaliit ni Judge ang kakayahan ni Sanji sa pagluluto, dahil itinuturing niyang kahiyahiyang gawain ang paghahatid ng pagkain sa iba. Kaya tuloy ang pag-atake ni Judge kay Sanji. Pagkatapos ay lumipad siya sa langit, at sumisid pababa patungo kay Sanji sa hindi kapani-paniwalang bilis. Agad na ginamit ni Sanji ang kanyang nag-aalab na paa para hampasin siya, ngunit napigilan ito ni Judge. Pagkatapos, hinawakan niya ang binti ni Sanji at ibinato. Si Judge ay patuloy na naglalabas ng kuryente sa kanyang binti at sinipa si Sanji palayo. Sinabi niya na ang Germa Sanji na dating niyang alam ay nasa nakaraan na ngayon. Sa sandaling ito, nananatiling kalmado si Sanji at humihit-hit ng sigarilyo, naalala niya ang kanyang masakit na nakaraan. Muling sumugod si Judge kay Sanji, kaya ginamit niya ang kanyang nag-aalab na paa para salakayin siya, ngunit nakuha ni Judge ang kanyang nasasakupan at ginamit sila bilang isang kalasag. Sinaksak pa niya ang sarili niyang mga tauhan. Nagulat ito kay Sanji, at natalo niya agad si Sanji. Nang makitang nagwagi si Judge, labis na ikinatuwa ng mga sundalo. Inaasahan din ni Reiju ang resulta na ito. Sa panig ni Luffy, hinahanap pa rin niya ang grupo ni Nami. Samantala, sinusubukan ng mga homies na hulihin siya, kaya agad nilang inatake si Luffy, na ikinagulat ni Luffy, dahil tila buhay ang lahat sa kagubatan na ito. Kaya lumalaban si Luffy laban sa kanila, na nagpapagalit sa kanila. Samantala, ang grupo ni Brook ay nagpapilot sa submarino sa loob ng Whole Cake Island. Nakita ni Pedro ang isang lungsod sa unahan, kaya nagpa siya silang iwanan ang submarino at pumasok sa lungsod. Sa ngayon, natalo na ni Luffy ang lahat ng homies.
Ngunit nakatagpo niyang muli ang matandang ito, na naging hindi komportable si Luffy, habang hinihiling niya kay Luffy na tulungan siyang bunutin ang sibat. Dahil masyadong nakakainis ang matandang ito, kaya tinulungan siya ni Luffy. Biglang nakita ni Luffy si Chopper. Sa panig ni Sanji, inaalagaan ni Reiju ang kanyang mga sugat. Nagulat siya nang makitang lumakas si Sanji. Sa ngayon, pinalayas na ni Sanji si Judge sa kwarto, dahil napagtanto ni Sanji na mas malala pa siya kaysa dati. Ngunit sabi ni Judge na lahat ng mga sundalo ng Germa, lahat sila ay kusang loob na nagsakripisyo para sa pamilyang Vinsmoke, at sila ang pinakamalakas na puwersa ng Germa. Kung kaya niyang makipag-alyansa kay Big Mom, kung gayon, ang pangarap niyang mamuno sa karagatan ay magiging katotohanan. Sinabi pa niya kay Sanji, na hindi siya papayag na kunin ni Big Mom ang mga pinakamamahal niyang anak, kaya si Sanji ang pinili niya, ang walang kwentang anak na iniwan niya, na ikinagalit ni Sanji. Biglang nilagyan ni Reiju ng bracelet si Sanji. Ang bracelet na ito ay parang collar ng Celestial Dragon. Kung susubukan ni Sanji na tumakas, automatiko itong sasabog, at pinilit niyang magpakasal si Sanji, na naging dahilan upang hindi komportable si Sanji. Sa panig ni Luffy, nakasalubong niya si Chopper, pero nakatakas siya, kaya agad na hinabol ni Luffy si Chopper. Bigla siyang nakakita ng isa pang Chopper. Nandito rin sina Nami at Carrot, kaya naman naguguluhan si Luffy sa mga nangyayari. Ang kagubatan pala na ito ay tinatawag na Seducing Woods. Kahit sinong pumasok dito ay gumagala hanggang kamatayan. Sa sandaling ito, naalala ni Sanji si Zeph, noong binebenda niya ang mga kamay ni Sanji, at nagalit siya dahil ginamit ni Sanji ang kanyang mga kamay para lumaban, na ikinagalit ni Sanji, dahil kailangan niyang protektahan ang kanyang mga kamay. Sa Whole Cake Island, alam na ng mga tao doon na umalis si Jinbei sa mga tauhan ni Big Mom, kaya itinuring nilang traidor si Jinbei. Habang si Brook ay nag-aalala kay Jinbei, at sinabi niya kay Pedro ang tungkol kay Jinbei at Luffy. Napagtanto ni Brook na ang desisyon ni Jinbei na umalis sa mga tauhan ni Big Mom, ay sumama sa mga tauhan ni Luffy. Biglang nakita ni Pedro si Pudding na namimili dito. Naghahanap pala siya ng damit pangkasal, na ikinagulat ni Brook, dahil kanina pa ay inayos ni Pudding na makipagkita sa grupo ni Luffy sa southern side ng isla. Biglang nakita nilang nandito rin si Tamago. Natuklasan na pala silang lahat, na ikinagulat nila Brook at Pedro, hindi nila maintindihan kung bakit sila nalantad. Sa panig ni Beiji, nahuli na nila si Pecoms. Sa ngayon, inaaliw ni Beiji ang kanyang asawa at anak, at sinisisi niya si Pecoms sa hindi pakikipagtulungan sa kanya. Iniinsulto pa ni Beiji si Pecoms bilang isang mahina, kaya nagpa siya si Beiji na itulak si Pecoms sa dagat. Pero sabi ni Pecoms, wag mong maliitin si Big Mom. Kaya pinaputok ni Beiji ang kanyang baril, dahilan para mahulog si Pecoms sa dagat. Habang si Luffy ay hinahabol pa rin ang pekeng Sanji, na ikinagulat niya, dahil si Sanji ay marunong umakyat sa mga puno na parang unggoy. Inihahabi ni Luffy ang kanyang mga daliri sa lambat para mahuli si Sanji. Biglang lumitaw ang isa pang Sanji, na ikinagulat ni Luffy. Sa panig ni Big Mom, nakatagpo nila si Caesar, na ikinatakot niya. Lumalabas na si Big Mom ay namuhunan ng maraming pera sa pananaliksik ni Caesar, dahil gusto niyang lumikha ng mga higanteng lahi ng tao. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natapos ni Caesar ang kanyang research. Isinagawa pala ni Caesar ang pananaliksik na ito sa mga bata. Kahit na alam ni Caesar na ang pananaliksik na ito ay hindi magagawa, kumuha pa rin siya ng pera mula kay Big Mom para magpakasawa sa mga babae, dahil sa oras na iyon ay mayroon siyang Doflamingo na sumusuporta sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Doflamingo ay matatalo ni Luffy, na humantong sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa puntong ito, patuloy na tinatanong siya ni Big Mom tungkol sa pananaliksik sa higanteng lahi. Ngunit sinisi ni Caesar ang lahat kay Luffy at Law, dahil sinira nila ang kanyang pasilidad sa pagsasaliksik, kaya hindi niya nakompleto ang eksperimento. Sa hindi inaasahan, nagtayo si Big Mom ng isa pang pasilidad ng pananaliksik para kay Caesar, na ikinagulat niya. Sa puntong ito, nararamdaman ni Caesar na walang magawa, dahil imposible ang eksperimento upang gawing higante ang mga tao. Si Perospero pala, ang panganay na anak ni Big Mom, siya ang mananagot sa pangangasiwa kay Caesar. Natuklasan ni Caesar na hawak niya ang kanyang puso, kaya kinasusuklaman niya si Sanji, dahil kanina ay hindi niya ibinalik ang kanyang puso sa kanya. Sinabi ni Perospero na kung hindi niya makumpleto ang eksperimento sa loob ng 2 linggo, gagawin niyang candy si Caesar, na nakakatakot kay Caesar. Samantala, si Luffy ay pagod na pagod, dahil lahat sila ay nahuli na niya. Hindi niya maintindihan kung bakit marami sila,
kaya nagpa siya si Luffy na alamin kung sino ang totoo. Biglang narinig ni Luffy na pinapagalitan siya ni Nami, na ikinatakot niya. Sa hindi inaasahan, siya pala ang totoong Nami. Sa sandaling ito, pinagalitan ni Nami si Luffy dahil sa pagkawala nito, iniwan siyang hanapin siya. Napagtanto ni Nami na magkahawig sila, kaya sinabi ni Nami kay Luffy na sila ay inatake. Ito pala, nang sinubukang kalmutin ni Brule ang mukha ni Nami, ginamit ni Nami ang Flame Attack para hampasin siya sa tiyan, na nagpapahintulot kay Nami na makatakas. Patuloy siyang sinisingil ni Brule, kaya inatake siya ni Carrot, ngunit gumawa si Brule ng salamin upang harangan ang pag-atake ni Carrot. Sa hindi inaasahan, naaninag niya ang mga teknik ni Carrot. Kinain pala ni Brule ang Devil Fruit na tinatawag na Mirror Mirror, kaya maaari niyang ma-reflect ang kanilang mga pag-atake pabalik sa kanila. Ipinagpatuloy ni Carrot ang kanyang pag-atake, ngunit sa pagkakataong ito, sinipsip si Carrot sa salamin, at hindi siya makatakas, na naging dahilan upang mag-alala sina Nami at Chopper. Sa sandaling ito, ipinaalam ni Brule sina Nami at Chopper, na nakatanggap sila ng utos mula kay Big Mom, iyon ay ikulong ang grupo ni Luffy sa kagubatan na ito. Kaya't agad na inutusan ni Brule ang mga homies na hulihin silang dalawa. Napagtanto ni Chopper na napakarami nila, kaya sinabi niya kay Nami na hanapin si Luffy, habang nananatili siya rito upang pigilan sila, kaya umalis si Nami. Pagkatapos ay gumamit si Chopper ng Rumble Ball, at nagiging isang higanteng halimaw. Ngunit hindi pa rin natatakot si Brule, kaya inutusan niya ang mga homies na hulihin sila. Gayunpaman, patuloy na sinusubukan ni Nami na tumakbo para hanapin si Luffy. Sa sandaling ito, nagpa siya si Luffy na ililigtas niya sina Chopper at Carrot. Ngunit sinabi sa kanya ni Nami na wala na sila rito, kaya tinanong ni Nami ang matandang ito. Gayunpaman, tumanggi pa rin siyang sabihin sa kanila. Sa panig ni Big Mom, alam niyang bihag si Luffy sa Seducing Woods, na labis na nagpapasaya sa kanya. Kaya tinawag niya si Cracker, at inutusan siya ni Big Mom na talunin si Luffy. Habang pinipilit ni Nami ang matandang ito para sabihin sa kanila kung nasaan sina Chopper at Carrot, pero gusto niya ng fruit juice. Kaya nangako si Luffy na bigyan siya ng juice, at sinabi niya sa kanila, nakipag-away si Chopper sa mga homies, ngunit nahuli siya ng mga ito. Nagtataka si Luffy kung bakit nakakagalaw ang mga punong ito. Lumalabas tuwing 6 na buwan, kumukuha si Big Mom ng 1 buwan ng tagal ng buhay ng mga tao. Ipinaliwanag niya na kinain ni Big Mom ang Soul Fruit, na nagpapahintulot sa kanya na alisin ang lifespan ng iba. Pagkatapos, inilalagay niya ang mga nakolektang kaluluwa sa anumang gusto niya, at tutulungan itong mabuhay. Ang mga bagay na ito ay tinatawag na homies, at ang pag-clone ng kanilang mga kopya ay ang mga kakayahan ni Brule sa pagbabago. Sa puntong ito, nagtataka si Luffy kung sino siya. Kaya sinabi niya sa kanila, ako ang asawa ni Linlin, na ikinagulat nila, dahil siya ang asawa ni Big Mom. Habang ang mga homies ay natatakot, dahil siya ay isa sa 3 Sweet Commander ng Big Mom na pumupunta dito. Tinanong nila kung bakit pumunta rito si Cracker, na ikinagalit niya, dahil pakiramdam niya ay hindi siya tinatanggap. Kaya't agad na naglabas ng nakakatakot na killing intent si Cracker, at nagdulot ng malaking pagsabog, na naglipol sa lahat ng nakapalibot na homies. Habang gulat na gulat pa rin si Nami at Luffy dahil asawa siya ni Big Mom, biglang dumating si Cracker, na ikinagulat ni Nami, dahil hindi nila alam kung sino siya. Agad na hinawakan ni Cracker ang ulo ng matanda at binuhat ito na ikinagulat nila, dahil akala nila ay higante ito. Pinagalitan siya ni Cracker sa paglalahad ng impormasyon sa kalaban. Gusto lang pala niyang makasama ang kanyang mga anak na sina Lola at Chiffon, na ikinagulat ni Nami, dahil siya ang ama ni Lola. Naalala ni Nami na minsang sinabi ni Lola, ang kanyang ina ay isang malakas na pirata, at ibinigay ni Lola kay Nami ang Viv record ng kanyang ina. Kaya sigurado si Nami na anak ni Big Mom si Lola. Biglang sinubukan ni Randolph na atakehin si Luffy, ngunit napigilan siya ni Cracker na naglalabas ng nakakatakot na layuning pagpatay, na sumira sa lahat ng mga homies. Sa puntong ito, napagtanto ni Luffy na napakalakas niya. Agad na binalaan ni Cracker ang kanyang mga nasasakupan na wag makialam sa kanyang laban, na ikinatakot nila. Napagtanto ni Cracker na natalo ni Luffy si Doflamingo. Dahil nag-aalala si Big Mom na hindi mapigilan ni Brule si Luffy, kaya pinadala niya si Cracker dito. Biglang sumulpot si Brule na may dalang higanteng puno. Siya pala si King Bum, ang may-ari ng Seducing Woods. Sinabi ni Cracker na bukas ay makikipagkita ang pamilyang Vinsmoke kay Big Mom, kaya kailangan nilang malutas ito ng mabilis. Biglang pinawalang bisa ni Brule ang kanyang mga kakayahan, na ginawang mga hayop sa kagubatan ang mga clone. Sa puntong ito, nakita ni Luffy na nahuli si Chopper at Carrot.
Nakulong pala sila sa Mirror World. Kaya naman agad na binasag ni Brule ang salamin, dahilan para mag-alala sina Luffy at Nami. Sa kabutihang palad, ligtas pa rin si Chopper at Carrot. Sa puntong ito, may sinabi si Chopper kay Luffy. Biglang papatayin ni Cracker ang ama ni Lola, dahil inutusan siya ni Big Mom na patayin siya, na ikinatakot niya, dahil gusto lang niyang makasama ang kanyang dalawang anak na babae. Sa kabutihang palad, napigilan ni Luffy ang kanyang pag-atake sa oras, at agad niyang nailigtas ang ama ni Lola. Agad nitong ikinagalit si Cracker, na nagpa siya na labanan si Luffy, habang inutusan ni Brule ang mga homies na hulihin si Nami, kaya mabilis na tumakas sina Nami at Pound. Nagulat siya na kilala ni Nami si Lola, kaya ipinakita sa kanya ni Nami ang Vivre Card. Sa hindi inaasahan, ang piraso ng Vivre Card na iyon ay natakot sa mga homies. Ang homie na ito pala ay kay Big Mom. Samantala, si Luffy ay nakaharap kay Cracker. Kaya agad niyang ginamit ang Gear 2 para labanan siya, kaya inatake ni Luffy si Cracker gamit ang kanyang maalab na suntok. Gayunpaman, nagawa niyang harangan ang kanyang suntok. Sa hindi inaasahan, umusbong si Cracker ng 3 braso, na ikinagulat ni Luffy, dahil patuloy na lumalabas ang kanyang mga kamay. Kaya tumakbo siya para saksakin siya, at itinulak si Luffy paatras. Sa panig ni Nami, nakita niya ang mga homies na natatakot sa piraso ng Vivre Card na ito. Bigla namang pinabagsak si Luffy dito na ikinagulat ni Nami at Pound. Ipinakilala niya ang kanyang palayaw bilang Thousand Arms Cracker, dahil kaya niyang maglabas ng maraming braso hanggat gusto niya. Si Cracker ay hinahanap na may bounty na 860 milyong berry. Pero hindi pa rin umatras si Luffy, ginamit niya agad ang Gear 2 para salakayin siya. Ngunit gumamit si Cracker ng kalasag upang harangin ito, at muling napaatras si Luffy. Bagamat patuloy na tumayo si Luffy, determinado siyang talunin siya. Kaya ipinagpatuloy ni Luffy ang paggamit ng Gear 3, at sinuntok niya ito ng napakalakas na suntok, ngunit napaatras pa rin si Luffy. Kaya agad siyang gumamit ng 6 na espada para saksakin si Luffy, na pilit na umiwas ng tuluyan. Ngunit inikot niya ang kanyang mga espada, at sinaksak si Luffy sa tiyan, pinalipad siya sa malayo, na ikinabahala ni Nami, dahil napagtanto niyang magkakaproblema si Luffy, kahit na mga underling lang sila ni Big Mom. Nang magdesisyon si Nami na tulungan si Luffy, pinigilan siya ni Brule at King Bum. Sinabi niya kay Nami na, 2 taon na ang nakalilipas, may 4 na kilalang pirata na pumunta rito, ngunit lahat sila ay natalo bago nakita si Big Mom. Tanging si Beiji lang ang nanatiling ligtas sa pagsali sa crew ni Big Mom. Gayunpaman, mayroong isang lalaki na nagngangalang Urouge na napakalakas, natalo niya ang isa sa mga Sweet Commander. Ngunit pagkatapos, nakipaglaban siya kay Cracker, at si Urouge ay natalo ni Cracker. Kaya naniniwala si Brule na hindi nila maabala ang tea party ni Big Mom. Bigla niyang nahuli si Nami, at sinadya ni Brule na kaladkarin si Nami sa Mirror World. Sa hindi inaasahan, inatake ni Pound si Brule para iligtas si Nami, na ikinagalit ni Brule, ngunit agad na gumawa ng Thunderbolt si Nami para atakihin siya. At natalo ni Nami si Brule, na naging dahilan upang siya ay umatras sa Mirror World. Sa puntong ito, napagtanto ni Nami na takot ang mga homies sa Vivre Card ni Big Mom, kaya gumawa siya ng paraan para harapin sila. Habang si Luffy ay nakikipaglaban pa rin kay Cracker, ngunit lahat ng kanyang mga pag-atake ay hindi epektibo laban sa kanya. Sa panig ni Sanji, nakita niya si Reiju. Ipinaalam niya sa kanya na babalik sina Ichiji at Neji bukas, kaya hindi komportable si Sanji. Ang kanilang pamilya ay nasa kastilyo ni Big Mom, upang pag-usapan ang pag-aayos ng kasal ni Sanji. Samantala, ginamit ni Luffy ang Gear 3 sa kanyang mga binti upang salakayin si Cracker, ngunit nagawa pa rin niyang harangan ito. Patuloy ang pag-atake sa kanya ni Luffy, gayunpaman, gumanti siya. Sinubukan mangharangin ni Luffy ang suntok, diretso pa rin siya sa bundok. Kahit ilang beses na bumagsak si Luffy, hindi pa rin siya sumuko, at patuloy pa rin si Luffy na sumugod sa kanya. Napagtanto niyang masyadong matigas ang kalasag ni Cracker, maging ang armament hockey ni Luffy ay hindi makalusot dito, at patuloy na tinalo ni Cracker si Luffy. Sa puntong ito, pinayuhan niya si Luffy na umalis, dahil si Sanji ay isang marangal na prinsipe, at hindi makakasama ang isang hamak na pirata tulad ni Luffy. Nagalit si Luffy sa kanyang mga salita, kaya agad niyang napagpasyahan na gamitin ang Gear 4, at agad niyang itinulak pabalik si Cracker. Nang makitang nagbago ang anyo ni Luffy, patuloy niyang minamaliit si Luffy. Sa hindi inaasahan, napakabilis na kumilos ni Luffy, sa isang suntok lang ay nabasag na niya ang kalasag ni Cracker. Nang makitang bumagsak si Cracker, nagulat ang mga homies. Samantala,
sinusubukan nina Chopper at Carrot na maghanap ng paraan palabas ng Mirror World, ngunit nakita nilang napakalawak ng lugar na ito. Maging ang kanilang mga binti ay nakagapos ng dalawang pabigat na bakal, na nagpapahirap sa kanila sa paggalaw. Samantala, ginagamit ni Nami ang Big Mom's Vivre Card para utusan ang mga homies, para suportahan si Luffy, na ikinatatakot nila. Pero dahil si Nami ang may hawak ng Big Mom's Vivre Card, hindi nila kayang labanan ang utos niya. Sa oras na ito, patuloy na inaatake ni Luffy si Cracker, kaya tumayo siya upang harapin siya sa isang labanan ng lakas. Sa hindi inaasahan, mas malakas ang kamao ni Luffy, at agad niyang binasag si Cracker sa maraming piraso. Biglang lumitaw ang totoong Cracker, at pinutol niya ang hockey ni Luffy, na ikinagulat ni Luffy. Lumalabas, sa simula, si Luffy ay nakikipaglaban lamang sa kanyang armored suit. Sinabi ni Cracker, kumain ako ng bisbis fruit, kaya ako ang biskwit na tao, at nakakagawa siya ng mga biskwit sa pamamagitan lamang ng pagpalakpak ng kanyang mga kamay. Ipinaalam ni Cracker kay Luffy ang tungkol dito. Kakaunti lang ang nakakaalam ng tunay niyang anyo, dahil ayaw niyang masaktan, kaya lagi siyang nakasuot ng baluti para makipaglaban. Sa hindi inaasahan, nakagawa siya ng maraming Biscuit Warriors, na ikinagulat ni Luffy. Sinabi niya, hinding-hindi mo maialis dito si Sanji, ngunit sinabi ni Luffy, talagang makakasama ko ulit si Sanji. Kaya agad inutusan ni Cracker ang mga kawal na biskwit na salakayin si Luffy, at lumaban siya sa kanila. Ngunit napakarami nila, bilang isang resulta, nagsimulang mapagod si Luffy. Kaya't nagpa siya siyang atakihin si Cracker, ngunit ginamit ni Cracker ang Biscuit Soldiers para harangin ang mga suntok ni Luffy, na ikinadismaya ni Luffy habang sinusubukan niyang humanap ng paraan para atakihin siya. Sa sobrang bilis, natalo niya ang sundalong biskwit ni Cracker, kaya diretsyong inatake ni Luffy si Cracker. Gayunpaman, nagawang harangin ni Cracker ang lahat ng mga pag-atake ni Luffy, at pinaalis niya siya. Sa puntong ito, nagpatuloy siya sa paglikha ng mas marami pang sundalong biskwit. Samantala, si Nami ay nagtago sa loob ng bibig ni King Bum, at inutusan niya ang mga homies na pigilan si Cracker, na ginawa silang takot. Pero hindi nila kayang suwayin ang utos ni Nami. Sa panig ni Chopper at Carrot, naghahanap pa rin sila ng labasan. Natuklasan ni Chopper na ang Mirror World na ito ay kumukonekta sa lahat ng salamin sa Whole Cake Island, kaya magagamit nila ang kakayahan ni Brule na mahanap si Sanji. Para naman kay Brook at Pedro, nagtago sila sa loob ng isa sa mga sundalong biskwit ni Cracker, para makalusot sa kastilyo ni Big Mom. Samantala, nakikipaglaban pa rin si Luffy kay Cracker, at natalo na niya ang marami sa kanyang Biscuit Soldiers. Sa kabila ng pagpapapagod kay Luffy, madali pa ring nakalikha si Cracker ng marami pang sundalong biskwit. Biglang naging seryoso si Luffy. Napagtanto na kailangan niyang talunin siya ng mabilis, kaya agad na gumamit si Luffy ng bagong pamamaraan upang lumikha ng maraming kamao, na patuloy na umaatake sa mga sundalong biskwit ni Cracker. Bigla siyang tinambangan ni Cracker, pinalipad si Luffy sa malayo. Sa panig ni Big Mom, naghahanda siyang makipagkita sa pamilyang Vinsmoke, habang hinihintay ni Judge ang pagbabalik ni Ichiji at Neji. Sa sandaling ito, sabik na silang makita si Sanji, at dumating si Sanji, na labis nilang ikinatuwa. Kaya't dumating si Neji upang batiin si Sanji sa kanyang nalalapit na kasal, ngunit ipinagpatuloy niya ang pang-aasar at pag-provoke kay Sanji, kaya hindi siya komportable. Sa oras na ito, nakaupo ang pamilya ni Sanji para kumain ng magkasama. Binanggit ni Judge na kapag nakipag-alyansa sila kay Big Mom, aatras sila sa paglahok sa Reverie Conference ng World Government, ngunit ang pag-align kay Big Mom ay magbibigay ng karagdagang lakas sa Germa. Biglang nagpatuloy si Neji sa pang-aasar at pag-provoke kay Sanji. Pero napansin ni Sanji na may natitira pang pagkain sa plato niya, tanga ka, hindi mo naiintindihan ang kahalagahan ng pagkain. Nagalit ito kay Neji, kaya tinawag niya ang punong chef, at sinisi siya sa hindi magandang pagluluto. Nang ihagis nito sa kanya ang plato ng pagkain, agad itong hinarang ni Sanji, dahilan para mahulog ang pagkain sa lupa. Galit na galit si Sanji dahil naglakas loob siyang umatake sa isang babae. Sa panig ni Luffy, mahigpit niyang nilalabanan si Cracker. Ngunit nagpatuloy si Cracker na lumikha ng marami pang Biscuit Soldiers, na nag-iwan kay Luffy na pagod. Sinabi ni Cracker, ang aking kakayahang lumikha ng mga biskwit ay walang limitasyon. Gayunpaman, nanatiling kumpiyansa si Luffy na matatalo niya siya, kaya't binasag niya ang lahat ng Biscuit Soldiers gamit ang kanyang mga kamao. Biglang napagtanto ni Luffy na naabot na niya ang kanyang limitasyon, sa makatuwid, nagpa siya siyang gamitin ang kanyang ultimate move. Pinalaki niya ang kanyang braso, at nagpakawala ng isang napakalakas na suntok kay Cracker,
ngunit ginamit niya ang lahat ng kanyang biscuit soldiers para humarang. Nang malapit na niyang talunin si Cracker, biglang dumating si Luffy sa limitasyon, dahilan para ma-deflate siya at lumipad palayo. Sa ngayon, pagod na pagod si Luffy. Kailangan niya ng 10 minuto para magamit muli ang Haki. Sobrang sama ng loob ni Neji kay Sanji. Maging si Sanji ay kinain ang nalaglag na pagkain sa lupa, na ikinagulat ng lahat. Napagtanto niya na ang pagkain ito ay kamangha-mangha. Agad nitong napaiyak ang head chef. Agad na nagalit si Neji at inatake si Sanji, ngunit pinigilan siya ni Judge dahil malapit na ang kasal ni Sanji. Sa puntong ito, patuloy nilang kinukutya si Sanji, na sinasabing hindi siya karapat-dapat na maging isang prinsipe. Biglang inilabas ni Judge ang litrato ni Zeph, at inimbestigahan niya ang lahat ng impormasyon tungkol kina Sanji at Zeph, na ikinabahala ni Sanji. Pagkatapos ay binantaan ni Judge si Sanji, kung hindi siya makikinig sa kanya, mag-uutos si Judge na patayin si Zeph, na ginagawang walang magawa si Sanji, at naalala niya ang unang beses na nakilala niya si Zeph. Patuloy niyang sinipa si Sanji, ngunit hindi pa rin sumuko si Sanji, at sinabi niyang balang araw mahahanap niya ang All Blue. Biglang hinampas ng malaking alon si Sanji at itinapon sa dagat, kaya agad tumalon si Zeph sa dagat para iligtas siya. Kinaumagahan ng magising si Sanji, napagtanto niyang napadpad sila ni Zeph sa isang malaking batuhan. Kagabi, lumubog ang kanilang barko sa bagyo. Ngayon, binigyan ni Zeph si Sanji ng isang maliit na bag ng pagkain, ngunit napansin ni Sanji na mas malaki ang bag ni Zeph kaysa sa kanya, kaya hindi siya mapalagay. Matanda na daw kasi si Zeph kaya kailangan niyang kumain ng marami. Ngayon, naghiwalay sina Sanji at Zeph, bawat isa sa isang tabi, naghihintay na may dumaan na barko. Napagtanto ni Sanji na ang kanyang pagkain ay tatagal ng 20 araw, kaya lubos na kumpiyansa si Sanji na makakahanap siya ng barko. Mabilis na lumipas ang oras, lumipas ang 25 araw, pati ang pagkain ni Sanji ay nauubos na, ngunit naihulog ni Sanji ang kanyang pagkain sa dagat. Pagkaraan ng 70 araw, gutom na gutom si Sanji, kaya pinuntahan niya kung namatay na ba si Zeph. Biglang napagtanto ni Sanji na puno pa rin ang kanyang pagkain, kaya nagpa siya si Sanji na nakawin ang lahat ng pagkain na ito. Sa hindi inaasahan, sa loob ng malaking bag ay lahat ay kayamanan. Napagtanto ni Sanji sa puntong ito, si Zeph ay nagugutom sa lahat ng oras na ito, at ibinigay niya sa kanya ang lahat ng pagkain. Biglang naalala ni Sanji, nang magkabuhol-buhol ang mga paa niya, pinutol niya ang sariling paa para iligtas si Sanji. Agad nitong naantig si Sanji, hindi niya maintindihan kung bakit siya tinulungan ni Zeph. Pangarap din pala ni Zeph na mahanap ang All Blue. Pagkatapos noon, sabay silang nagtayo ng restaurant sa dagat, at tinuruan ni Zeph si Sanji na maging chef, pero palagi siyang pinapagalitan ni Zeph. Nang magdesisyon si Sanji na sumama kay Luffy, pagkatapos, nagpasalamat siya kay Zeph, sa lahat ng ginawa niya para kay Sanji sa mga nakaraang taon. Kaya ngayon, napilitan si Sanji na sundin si Judge para protektahan si Zeph. Sa panig ni Cracker, inutusan niya ang mga sundalong biskwit na hanapin si Luffy. Pero pagod na siya, kaya hindi na nagawang lumaban ni Luffy sa kanila. Nang nasa panganib si Luffy, agad siyang iniligtas ni King Bum. Si Nami pala ang nag-utos kay King Bum. Sa puntong ito, sinabi ni Luffy kay Nami, kailangan niya ng 10 minuto para mabawi ang kanyang Haki. Kaya agad na inutusan ni Nami ang mga homies na protektahan si Luffy. Dahil hawak ni Nami ang Vivre card ni Big Mom, kaya hindi sila nang ahas na suwayin ang kanyang mga utos. Sa puntong ito, naabutan sila ng Cracker's Biscuit Soldiers, kaya sinabihan sila ni Nami na tumakas. Sa loob ng Mirror World ni Brule, galit na galit siya at gustong maghiganti kay Nami. Habang si Chopper at Carrot ay hinahanap pa rin si Sanji, ngunit hinanap nila ito at hindi pa rin siya makita. Biglang nakita nila si Big Mom na ikinatakot nilang dalawa. Napagtanto nilang malapit na ang kasal ni Sanji. Sa parte niya, pakiramdam ng dalaga ay napakabait ni Sanji. Biglang dumating si Neji para hanapin siya. Gusto pala niyang maghiganti kay Sanji. Sa oras na ito, bumalik si Sanji sa kwarto. Nakita niya ang babaeng ito na nasugatan sa buong katawan, na ikinagalit ni Sanji, dahil siya ay ganap na inosente, ngunit malupit na binugbog ng mga ito. Biglang dumating si Yanji, at sinabihan niya si Sanji na sundan siya, habang sinusubukan ng babaeng ito na pigilan si Sanji, ngunit determinado siyang makipagkita sa kanila. Sa oras na ito, dinala ni Yanji si Sanji sa research room ng Germa 66, na ikinagulat niya, dahil lahat ng mga sundalo ng Germa ay ginawa dito. Sa panig ni Nami, inutusan niya ang mga homie na salakayin ng mga biscuit soldiers, na ikinatakot nila,
dahil hindi sila kalaban ni Cracker. Inutusan ni Nami si King Bum na tumakbo ng napakabilis, para makatulong sa pagpapahaba ng oras para kay Luffy. Habang hinahabol pa rin sila ni Cracker, ang kanyang nakakatakot na presensya ay naging sanhi ng pagkawasak ng mga homie. Biglang huminto si King Bum, napansin niyang papalapit na si Cracker. Nakita ni Nami ang totoong anyo ni Cracker, na ikinagulat niya. Habang si Cracker ay hindi naiintindihan kung bakit sinunod ni King Bum ang mga utos ni Nami, kaya agad niyang pinutol ang tuktok na puno ni King Bum, na ikinatakot nila. Sa panig ni Sanji, napagtanto niyang gumagawa sila ng mga clone. Lumalabas na si Judge ay dating nagtatrabaho kay Vegapunk, at natuklasan ni Vegapunk ang lineage factor, na maaaring magbigay sa may-ari ng pambihirang lakas. Ngunit ipinagbawal ng pamahalaang pandaigdig ang pagsasaliksik tungkol dito, kaya nagdisband ang grupo ng pananaliksik. Pagkatapos noon, nagsagawa si Judge ng cloning research sa kanyang sarili, at pinili niya ang pinakamalakas na sundalo, para likhain ang clone army na ito, na ikinagalit ng husto ni Sanji, dahil nakita niya itong kasuklam-suklam. Biglang dumating sina Ichiji at Niji. Pagkakita pa lang niya kay Niji, agad siyang sinugod ni Sanji. Sa puntong ito, napagtanto ni Nami na hindi na sila makakatakbo, dahil napapalibutan sila. Kaya nagpa siya si Nami na pigilan sila, para bigyan ng oras si Luffy na makabawi. Sinabi niya na lalabanan niya si Cracker, at sinabi ni Nami kay King Bum na protektahan si Luffy, na ikinagulat niya, dahil napakalakas ni Cracker. Kaya inutusan ni Cracker ang mga sundalong biskwit na salakayin si Nami. Ngunit ginamit ni Nami ang hangin para harangin siya, at nagpatuloy siya sa paggawa ng kidlat para tamaan ang mga biscuit soldiers. Pero hindi naman sila nasaktan, kaya agad nilang inatake si Nami. Sa puntong ito, patuloy na kinukot siya ni Cracker si Nami. Ininsulto pa niya si Sanji, sa paglalagay sa kanila sa ganitong delikadong sitwasyon. Sinabi ni Nami na bagaman isang lecher si Sanji, hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang mga kaibigan, kaya ngayon, poprotektahan din namin siya. Pagkatapos si Cracker ay sumugod kay Nami, kaya lumikha si Nami ng kidlat upang harangan siya. Ngunit masyadong malakas si Cracker, agad niyang inalis ang Clim Attack sa kamay ni Nami. Nang malapit na niyang tapusin si Nami, agad na sumulpot si Luffy at sinuntok siya, na ikinatuwa niya dahil nakabalik na si Luffy. Sa panig ni Sanji, sinipa niya si Niji sa mukha, dahilan para lumipad siya. Pero binantaan ni Ichiji si Sanji, sinabing nahuli nila si Zeff sa East Blue. Kaya hindi na naituloy ni Sanji ang pagtutol sa kanila. Sa puntong ito, patuloy silang nangungutya at minamaliit si Sanji, dahil hindi siya naglakas loob na lumaban sa kanila para sa kapakanan ng iba. Kaya patuloy na inalala ni Sanji ang kanyang pagkabata. Mataas na pala ang expectations ni Judge sa kanila mula sa murang edad, at gusto niya silang sanayin na maging mandirigma. Sa puntong ito, pinalundag niya sila mula sa balkonahe. Madali itong nalampasan ng mga kapatid ni Sanji, ngunit si Sanji lang ang nakaramdam ng takot, dahil ito ay masyadong mataas, at hindi ito magawa ni Sanji. Sumunod ay isang pagsubok sa pagtakbo. Nadapa man si Sanji, pero walang pakialam si Judge sa kanya. Nabigo si Sanji sa lahat ng iba pang pagsubok. Nang makita nila si Sanji na naglalaro ng pagong, sinimulan nila itong ibuli. Nang makipagduel si Sanji kay Niji, walang awa siyang binugbog nito na ikinatuwa nila. Sa wakas, nakuha ni Judge ang mga resulta ng pagsusulit. Habang ang mga kapatid ni Sanji ay natugunan ang lahat ng mga kondisyon upang maging mandirigma, si Sanji lamang ang itinuturing na isang pagkabigo, dahil hindi siya sumailalim sa genetic modifications. Ordinaryong tao lang si Sanji na ikinagalit ni Judge. Sa puntong ito, si Reiju lang ang nagmamalasakit kay Sanji. Palaging nagpapanggap na tinatawanan ni Reiju si Sanji, dahil ayaw din niyang mabugbog ng mga ito. Noong nagpapakain ng daga si Sanji, pumasok si Judge at pinagalitan si Sanji, dahil hindi nababagay sa royalty ang ugali ni Sanji. Agad niyang itinapon ang daga sa labas, at pinagbawalan pa si Sanji na magluto, na labis na ikinalungkot ni Sanji. Sa puntong ito, naramdaman ni Judge na wala ng pag-asa na gawing mandirigma si Sanji, kaya nagkunwari siyang ibinalita na namatay na si Sanji. At ikinulong nila si Sanji, dahil hindi kinilala ni Judge na anak niya si Sanji. Sa puntong ito, proud na proud pa rin si Judge sa kanyang mga anak na mandirigma, na labis na ikinatuwa niya, kaya niyakap niya ang mga ito. Habang nakakulong si Sanji, hindi pa rin makapaniwala si Sanji na ganito ang pakikitungo sa kanya ng kanyang ama. Ni hindi niya naalala ang nanay ni Sanji. Mahilig pala magluto si Sanji kaya nakapagdala siya ng pagkain sa kanyang ina. Kahit alam ng nanay ni Sanji na hindi masarap ang pagkain niya,
kinain pa rin niya ito na labis na ikinatuwa ni Sanji, kaya nangako si Sanji na laging magluluto para sa kanya. Ngunit isang araw, pumanaw ang ina ni Sanji, na labis na ikinalungkot niya. Sa puntong ito, humingi si Sanji ng mga libro at kagamitan sa pagluluto sa mga gwardya, kaya nagsimulang magsanay si Sanji sa pagluluto sa bilangguan. Biglang nadiskubre ni Ichiji si Sanji. Napagtanto nilang buhay pa si Sanji, kaya pinagpatuloy nila ang pagbugbog kay Sanji, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Pagkatapos binalutan ni Reiju ang mga sugat ni Sanji. Wala raw emosyon silang tatlo gaya ni Sanji, kaya hindi sila nalungkot o nagilty man lang. Sa puntong ito, hindi na nakatiis si Sanji na binugbog ng mga ito, kaya hiniling ni Sanji kay Reiju na tulungan siyang makatakas. Kaagad, binaluktot ni Reiju ang bakal na pinto para kay Sanji, upang tulungan itong makatakas. Sa oras na ito, ang hukbo ng Germa ay nakikibahagi sa isang labanan sa East Blue. Sinamantala ni Reiju ang pagkakataong ito, pinangunahan ni Reiju si Sanji upang makatakas. Habang hinahanap ni Sanji ang susi para mabuksan ang kanyang posas, siya ay natuklasan ni Judge. Pero desidido si Sanji na umalis. Sinabi ni Judge na ang isang brat na tulad niya ay hindi makakaligtas. At handa na siyang paalisin si Sanji, dahil si Sanji lang ang nakita niyang kahihiyan niya, na labis na ikinalungkot ni Sanji, kaya tumakbo si Sanji. Sa puntong ito, dinala ni Reiju si Sanji sa pier, at sinabi niyang, "Huwag ka nang babalik dito, dahil malawak ang dagat, darating ang araw na makakahanap ka ng mga tunay na kaibigan." Kaya pinabayaan ni Reiju si Sanji, at hindi na niya gustong bumalik doon. Sa puntong ito, si Sanji ay binugbog ng husto ng tatlong ito, na nag-iwan sa kanya ng matinding pinsala. Pagkaalis nila, dumating si Reiju, at agad niyang pinaalis ang mga doktor. Pinagalitan niya si Sanji para sa nalalapit na kasal, habang hinahayaan niyang masaktan ang sarili. Hindi maintindihan ni Reiju kung bakit bumalik dito si Sanji. Sa panig ni Luffy, nabawi na niya ang kanyang lakas, kaya nagpa siya si Luffy na labanan si Cracker. Biglang nakaramdam ng gutom si Luffy, pero agad siyang inatake ni Cracker. Sa pagkakataong ito ay determinado siyang hulihin sina Luffy at Nami. Gayunpaman, naamoy ni Luffy ang bango ng baked biscuits, kaya kinain niya ang Cracker's biscuits. Sa hindi inaasahan, masyado silang matigas. Sinabi ni Cracker, "Ang aking mga biskwit ay hindi ordinaryong biskwit, dahil maaari nilang harangan ang iyong mga pag-atake." Biglang gumawa ng malakas na ulan si Nami, na ikinagulat ni Cracker. Inutusan kaagad ni Cracker ang mga biscuit soldiers na salakayin si Luffy, ngunit naging malambot ang kanyang mga biscuit attack, kaya hindi nila nagawang saktan si Luffy. Lumambot pala sa ulan ni Nami, na ikinatuwa naman ni Luffy at agad niya itong inatake. Sa pagkakataong ito, madali niyang matatalo ang mga ito. Ngunit nagpatuloy si Cracker na lumikha ng mas maraming biscuit soldiers, kaya kinain ni Luffy ang lahat ng kanyang biskwit, na nagpagalit kay Cracker. Kaya nagpatuloy siya sa paglikha ng mga biskwit na sundalo, ngunit palagi silang kinakain ng malinis ni Luffy. Ngayon, huminto na ang ulan, kaya gumawa agad si Cracker ng maraming biscuit soldiers. Sinabi ni Nami na may paraan para mas masarap ang biskwit, na ikinatuwa ni Luffy. Bigla silang tumakbo palayo, kaya hinabol ni Cracker sina Nami at Luffy. Sa kabilang banda, hinahanap pa rin nina Chopper at Carrot si Sanji. Bigla silang natagpuan ni Brule, dahilan para matakot sina Chopper at Carrot. Sa oras na ito, itinapon ni Luffy ang Cracker's biscuit soldiers sa ilog na juice, na nagpasarap sa kanyang mga biskwit. Ang pagkakita kay Luffy na patuloy na kumakain ng kanyang biskwit, naging hindi komportable si Cracker. Sa hindi inaasahan, kumain si Luffy ng marami at naging bilog at chubby. Napagtanto niyang hindi na makakain si Luffy, kaya gumawa agad si Cracker ng maraming biscuit soldiers. Ngunit nagpatuloy si Nami sa paglikha ng ulan, upang tulungan si Luffy na kainin ang lahat ng kanyang biskwit. Sa puntong ito, sobrang namamaga ang mukha ni Sanji, kaya nilagyan ni Reiju ng maskara si Sanji, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Sa hindi inaasahan ay gumaling agad ang mukha ni Sanji. Lumalabas na makakatulong ang maskara na mabawasan ang pamamaga para kay Sanji. Sa oras na ito, hindi naiintindihan ni Reiju kung kanino natutunan ni Sanji na protektahan ang mga babae. Noon pala, hindi nagre-recruit si Zeph ng mga babaeng chef sa barko, dahil hindi siya nananakit ng mga babae, at iyon ay isang prinsipyo mula pa noong panahon ng prehistoric. Sa panig naman ni Luffy, busog na busog siya sa pagkain kaya hindi na siya makakain, pero pagod na pagod din si Cracker. Sabi ni Luffy, "Kakainin ko lahat ng biskwit mo." Kaya agad siyang lumikha ng marami pang biskwit na sundalo, at agad niyang inutusan ang mga ito na salakayin si Luffy.
Ngunit busog na busog si Luffy, habang confident na sinabi ni Nami, magiging hari ng pirata si Luffy, kaya walang limitasyon ang tiyan niya. Si Nami ay agad na nagpaulan. Sa kabila ng pagiging busog na si Luffy, determinado pa rin siyang kainin silang lahat para makasama muli si Sanji. Sa sandaling ito, napagtanto ni Reijun na oras na para makipagkita kay Big Mom, kaya sinabihan niya si Sanji na maghanda. Sa panig ni Luffy, nilalamon na naman niya ang lahat ng biscuit soldiers, na busog na busog. Ngunit si Cracker ay patuloy na gumagawa ng mga biskwit, na pinipilit si Luffy na patuloy na kumain. Ito ay nakakagulat kay Cracker, dahil si Luffy ay maaari pa ring magpatuloy sa pagkain. Sa puntong ito, nakita nila siya na malapit ng sumabog, ngunit sinabi ni Luffy, hinding-hindi ko sasayangin ang aking pagkain, kaya nagpa siya si Cracker na gamitin ang kanyang espada para saksakin ang kanyang tiyan. Biglang inactivate ni Luffy ang Gear 4. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-transform siya sa isang napakalaking anyo, na nakakagulat kay Cracker, at tinawag ni Luffy na tankman ang estado na ito. Nagulat si Nami nang makita ang napakalaking katawan ni Luffy. Ngunit sumugod pa rin si Cracker para salakayin si Luffy. Sa hindi inaasahan, hindi siya mahiwa ng kanyang espada na ikinagalit ni Cracker. Kaya naman nilabas niya ang buong lakas niya para saksakin si Luffy, pero tumalbog pa rin siya pabalik, dahil tigas na tigas ang katawan ni Luffy. Patuloy ang pag-atake ni Cracker. Sa hindi inaasahan, sa pagkakataong ito ay hinawakan siya ng mahigpit ni Luffy, dahilan para hindi siya makatakas, kaya't agad siyang nilamon ni Luffy sa kaloob-looban niya. Habang nagmamadali ang Biscuit Soldiers para iligtas si Cracker, kaya agad siyang pinalipad ni Luffy na may napakalakas na suntok, na nagpalipad sa kanya sa malayo. Kahit na lumilipad sa kagubatan at diretso sa lungsod. Habang si Big Mom ay nagpapahinga at kumakain, si Cracker ay lumilipad pa rin sa napakabilis na bilis. Dumiretso pa siya sa kastilyo ni Big Mom. Sa sandaling ito, napagtanto ng lahat, si Cracker ay natalo ng Straw Hat Luffy. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.